Paano mo nga ba makukuha yung balanse ng buhay? Yung hindi sobra, hindi kulang. Sabi nila, hindi raw talaga mahanap yun eh. Dapat daw ikaw mismo ang gumawa. Maging mabait ka pero huwag kang magpapaabuso. Magtiwala ka pero huwag kang magpapaloko. Makontento ka sa buhay pero huwag kang titigil na mapaganda ang buhay mo. Nandun ka lang sa gitna nung kumakapit at bumibitaw. Ang buhay daw, para kang nagbibisikleta. Kailangang umandar ka para hindi ka matumba. Magsikap ka kaysa mangialam ka. Ang oras na ginugugol mo sa pakikialam sa buhay ng iba, sayang kung hindi mo gagamitin para buuin ang sarili mong pangarap. Habang abala ka sa paghusga, may iba nang umaangat dahil pinili nilang magsikap sa katahimikan. Tandaan mo, ang tunay na tagumpay hindi maingay. Nagtatrabaho lang siya ng tahimik, pero siguradong dumarating. Kaya kung gusto mong umasenso, unahin mong ayusin ang sarili mo. Mas masarap ang tagumpay na galing sa tiyaga, hindi sa paninira. Lagi natin sinasabi na laban lang sa hamon ng buhay. Araw-araw pinapaalala na laban lang. Bukas sasabihin na naman na laban lang. Bukas ulit, laban lang. Laban lang ng laban. Minsan napapatanong na ako, kailan ba talaga ang championship nito? Darating yung panahon na magiging kwento na lang tayo. Kaya hanggat maaari, gandahan mo ang istorya mo. Mag-iwan ka ng ngiti bago mo isara ang libro mo. Isa lang ang natutunan ko sa buhay na to. Yun ay yung maging mabait ka kahit hindi ganun ang turing nila sa'yo. Palagi mong piliin ang umintindi kaysa ang makipagtalo. Huwag kang papapekto, diretso lang sa trabaho. Dahil habang hinahantay nila ang pagbaba mo, sila namang inspirasyon mo para tuluyang umasenso. Alam mo, pag tumatanda na pala tayo, mas priority na natin yung paano maging masaya. Marirealize mo na mas masarap i-enjoy ang buhay pag masaya ka. Di mo kailangan makipagtalo sa mga taong walang bilib sa'yo as long as nag-enjoy ka naman sa ginagawa mo. Maiksi lang ang buhay natin, hindi natin kailangan makipag-argumento. Positive people will always choose happiness. Kaya kung saan ka masaya, tuloy mo lang. Enjoy lang natin ang ating buhay kung saan tayo nagiging masaya. Did what I did because I love her so. Sa mga hindi nga pala nakakakilala sa akin guys, ako nga pala si Jelly. May 4 na anak at maradagdagan pa ng isa. Marami nga palang nagsasabi sa akin na bakit daw hindi ako nagpa-family planning. Marami na daw ang anak ko at nadagdagan pa ng paano isa. Ba naman kasi, 4 na nga. Tapos mga anak pa. Yun nga, kahit din ako guys, nagtataka din ako, bakit nga ba gusto ko marami yung anak? At nagtataka din ako, bakit namamroblema sila na marami din ako ng anak. Pero kasi, mas nakakaproblema naman kung mag-isa lang yung anak mo, tapos walang kapatid. Paano kapag namatay na ako, walang kadama yung anak ko? Yun, bakit nga ba naisip ko nga ba na ganun? At bakit nga ba pas pinili ko na marami sana kung isa lang ang anak ko, isa lang paaralin ko. Sana isa lang anak ko, isa lang yung isama ko sa Robinson. So ayan nga guys, pumunta kami ng Robinson that time. At 4 nga yung anak ko, 4 din yung kasama ko. Syempre, alang naman, iwan yung isa, iwan yung dalawa. Isa lang ang sama ko. Syempre, lahat sila. Ayun, minsan nga lang kami makapunta ng mall. Ganto kasi yan guys. Pumunta kami dyan kasi dapat kasama ako sa Pansol. Magsuswimming sana kami kasi year-end party na din ng Catalyst Group. Kaso nga lang guys, di na ako nakasama kasi malapit na ako mga anak tapos super layo nun. Kaya ano naman gagawin namin ng mga anak ko? Ayun, napatambay na lang din kami sa Robinson. Tapos nagsimba din kami. Ayun, punta kami dyan sa palaruan. Tapos dyan lang din kasi libre lang dyan. Wala dyan bayad. Ayun, sa totoo lang kasi hindi naman kailangan ng malaking budget para makapagbanding kayo. 3:30 ng hapon hanggang 7 PM ng gabi kami dyan. Naglalaro lang sila dyan. Nakakatuwa lang kasi may ibang bata silang makakasalamuha din. Kawawa naman kasi kapag lagi na lang kami nasa bahay tapos bibi ko na lang din yung lagi nilang naririnig. At least dyan may iba silang bata nakakalaro, may iba silang bata nakakaharap at may iba silang bata nakakausap. At saka guys, naisip ko din na pumunta dyan kasi nga para makapag-iwas-iwas din sila sa kakagadget nila. Kasi kapag nandito sa bahay, puro cellphone din sila. May wifi kasi kaya ayun, lagi silang sa cellphone. Hindi naman kasi porket may iron spec, lagi na lang sila sa cellphone din. Wala din kaming malawak na bakuran dito, kaya dito lang din sila naglalaro.
Nung nandun naman kami sa Bicol, lagi naman silang naglalaro sa labas. Kaya lang nakaka-stress din naman kasi uuwi, pawis-pawisan. Dito naman sa natitirahan namin ngayon, may namang problema naman ako kasi gusto ko pagpawisan naman talaga sila. Kaya nga lang, wala silang pagtatakbuhan-takbuhan dito na marami. Kaya naman nga guys, nung pumunta kami dito, pinagbaan ko sila ng damit kasi nga after nila maglaro, talaga namang pinagpapawisan talaga sila. Ito na nga guys, yung alas 7 na tapos magkakain sana kami dito sa Mang Inasal. Kaya nga lang, nakakainis din naman kasi minsan alam nyo ba yung tipong gustong-gusto mo kumain ng inasal ng manok. Tapos ayun, marami palang pila dyan. Matagal kami maghihintay kasi sa labas pala marami na yung pila. So ayun, napag-isipan namin na sa Jollibee na lang kami kumain. Sa totoo lang yan, si Argel nag-enjoy talaga siya na sa Jollibee kumain kasi gusto niya na talaga sa Jollibee. Kaya nga lang, mas masarap kasi talaga sana kung sa Mang Inasal kasi nga, only rice. Kaso nga lang guys, kung sa Mang Inasal kami kumain, malamang pa-close na yung Robinson tapos kami naghihintay pa sa pila. Tapos ayun na nga guys, dito na nga guys, tuwan-tuwa na nga dito guys si Argel kasi nga dumating na din yung order dito at nagmamadali nga din siya kasi nga gutom na din siya ng time na yan. Nasobrahan kasi siya sa likod. Tapos ayun, syempre picture kami. After namin kumain dyan, syempre punta kami dun sa may labas, malaking Christmas tree. So yun nga guys, nung Pasko pa nga pala, yan, December 19 pa nga pala yung pangyayari yan. So naisipan ko lang ngayon mag-vlog kasi nga, syempre pinanggera ako eh. Gusto ko na din maging vlogger. Alam niyo ba guys, na matagal ko nang gustong maging vlogger. Gusto ko kumita ng malaki din sa pag-vlog. Pero kasi isang beses pa lang kasi ako nakapag-payout. So ayun, kulang ako sa mga post ko. So, totoo lang talaga kasi guys, ang hirap-hirap kasi talaga gumawa ng content. Pero kasi minsan gusto kong i-try, pero na-download siya palagi. Marami na akong video sa cellphone ko, halos puno na nga yung full storage na nga yung cellphone ko. Kaya nga lang, hindi ko kasi alam kung ano yung sasabihin. Palagi ko naman talaga kasi sinusubukan, kaya nga lang ngayon talaga. Trinay ko lang din talaga, pero natry ko naman to dati, kaya nga lang nahihiya din ako kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ng iba. Pero kasi naisip ko din, ano naman ang sasabihin nila? May sabihin lang sila sa wala eh, ano ko to eh, Facebook ko to eh. Yun lang din yung iniisip ko din sa ngayon. Pero kasi bahala na nga lang talaga kasi. Ang gulo ko talaga kasi minsan kausap. Hindi ko alam kung ano talaga yung dapat kong sabihin eh. Pero gusto ko lang talaga na may masabi lang din. Tapos ayan na nga guys, sa labas na nga yan after namin kumain. Pumunta muna kami dyan kasi hindi na muna kami umuwi dyan kasi busog na busog pa yung mga bata eh. Ayoko pa naman na magkukumute lang kasi kami. Tapos ayun, nagpahirad-hirad lang muna kami. Tingnan naman kung gano'n sila kasaya, nandyan lang. Ganyan-ganyan lang yung gagawin nila pero tuwan-tuwa naman talaga sila. Pero ako kinakabahan din ako kasi baka nga madiretso sila tapos malaglag sila dyan sa pinaiikot-ikot nila yan. Pero natry ko na din kasi minsan dyan eh. Sa una nakakatakot pero yun kapag na-enjoy mo na talaga, sobra ka naman talagang magiging masaya. Pero talagang sa oras naman talagang yan ay mag-8:30 na talaga. At ayun, bago kami umuwi, sa loob pa din kami dumaan. Tapos ayun, pauwi na din kami niyang time na yan. Ayun syempre, video na lang din kasi nagpaplano na talaga ako na i-vlog ko talaga tong pangyayaring to. Alam niyo ba guys, sa sobrang dami kong plano na magbablog ako, sobrang punong-puno na talaga yung phone storage ko talaga. Tapos ayun na nga, syempre may anak akong gusto, bumili, lahat na makikita, bibili. Ayun, gusto niya pumunta pa dun sa may mga kung saan niya gusto, basta may gusto siya puntahan dyan eh. Kaya nga lang, anong oras na din, magsasarado na din yung Robinson. So ayan, at saka pati masakit na din yung tiyan ko dyan time na yan. Gusto ko na din umuwi kasi gusto ko na din mahiga. Kasi mag-aalas 9 na yung time na yan. Pero yun na nga, sabi ko nga bago kami lumabas ng Robinson Galleria, kailangan makaihi muna ako kasi magkukumute lang kami that time. Pero mahirap kasi na magkukumute kami tapos naiihi ka. Ayun, buhay talaga ng buntis, laging naiihi. Ayun, syempre, andun sa CR may salamin dun. Ayun, picture pa din. Tapos ito na nga guys, pauwi na kami, palabas na kami after namin umihi. Ayun, sa may kalsada habang naghihintay kami ng jeep, picture pa rin. Tapos itong itsura namin nung nasa jeep kami, ganyan kami kagulo dun sa jeep. Ay nakakatuwa lang kasi alam mo yung tipong kahit pagod na pagod ka na pero nakita mo nag-enjoy sila. Talagang matutuwa ka naman talaga kasi kahit pagod ka na, kahit napapahiga ka na pero sila nag-enjoy. Hindi na talaga niya kinaya yung antok hanggang sa naantok na talaga siya. Naghihintay kami ng jeep niyan. Hindi na talaga niya kinaya kasi mag-aalas 10 na din ng gabi. Ayun, nakauwi kami sa bahay. Halos 10:30 na din ng gabi. Ayun, thank you sa mga nanonood. Thank you so much. Salamat!